Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. The Lord is good. So last Thursday, pinag-usapan po natin, mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoon. His 7 last words and their meanings, especially the 6 uttered words of our Lord. It is finished. Tetelestai. Truly, Jesus Christ's mission work for our sins was finished at the cross of Calvary. He actually died as a once-for-all sacrificial lamb for our redemption. But how do we really know that His finished work is successful? Paano natin masasabi na ang misyon ng ating Panginoon ay talagang matagumpay? Dahil ba sinabi niya, it is finished? Tagumpay na? Ano ang proof, mga kapatid, na magpuprove na ang tinapos na gawain ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon nang nakakaraan ay talagang tinanggap sa langit? Was Jesus' sacrifice really accepted in heaven? Let us read our text in the book of John chapter 20 verses 1 to 9. And let us find out kung ano po ang nangyari after the death of our Lord Jesus Christ. If we have our Bible, let us open it in the book of John chapter 20 verses 1 to 9. Ang mensahe po na ibinigay sa atin ngayon, we will skip with our team para bigyang daan at bigyang kalinawan, mga kapatid, sa ating isipan. Ano ba ang ibig sabihin ng resurrection? Okay? Resurrection. Ang sanlibutan, babatiin kayo sa araw na ito ng Happy Easter Sunday. Ang sanlibutan, babatiin kayo na Domingo de Ramos, Happy Resurrection Sunday, kung ano-anong katawagan, pinabati tayo ng sanlibutan. But we know the truth, amen? Alam natin ang katotohanan at kailangan ipaalala sa atin yon, mga kapatid. Muli, binigyan tayo ng isang mensahe ng Panginoon upang patunayan ng ating pananampalataya, listen very carefully, ay talagang matagumpay. The resurrection, the empty tomb of Christ, sa title muna, the resurrection, the empty tomb of Christ, our hope and our joy. The empty tomb. Ibig sabihin, ano yung empty sa Tagalog? Walang laman na, ano yung tomb? Hindi ataon. Ano yung tomb sa Tagalog? Libingan. Yan. Ang walang laman na libingan ng ating Panginoong Jesucristo nung linggo na yon. So our text, John chapter 20 verses 1 to 9, and it says, early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved. So alam niyo na kung sino nagnanarrate dito sa John. Sino? John the Beloved. Siya lang yung nag-iisang
disipulo ng Panginoon na malakas ang loob na sabihin, mahal ako ng Panginoon. Siya lang, nag-iisa ito. Kaya sinabi niya dito, so she came running to Simon Peter and the other disciple, who is John, the one Jesus loved. Sabi niya sa kanyang salita, John the beloved, and said, they have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him. So Peter and the other disciples started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. Finally, the other disciple, who is John, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. Ano yung pinaniwalaan niya? That the tomb is empty, was empty. Okay? And then verse 9. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Napakabalag natin, mga kapatid. Sapagkat sinasabi dito sa Gospel ng John, nung panahon na yun, nung hinahanap nila si Jesus at tila natagpuan, nakita nila na bakante ang libingan. Sabi dito, hindi nila naiintindihan pa. Wala silang kamuang-muang, wala silang kamalay-malay sa kung anong nangyayari. Magpalad ka, kapatid, ngayon. Sapagkat naiintindihan mo na ang ibig sabihin ng resurrection. Okay? So, our life's question is, what is the empty tomb and the resurrection of our Lord Jesus Christ mean to us? Okay? Anong ibig sabihin nun sa atin, mga kapatid? Pag naiintindihan natin ang ibig sabihin ng kamatayan ng ating Panginoon, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay, ano yung tama nito sa atin? Anong meron dito? At anong nagiging resulta nito sa ating pagkatao, mga kapatid? Kapareho lang ba tayo ng mga nakikita natin sa labas? Ganun lang din ba ang takbo ng ating isipan? Ano talaga ang binubunga sa atin pag naunawaan natin ang kamatayan ng Panginoon at ang muli niyang pagkabuhay? Anong ginagawa nito sa atin, mga kapatid? What is the empty tomb and the resurrection of our Lord Jesus Christ, Lord and Savior Jesus Christ, mean to us? Number one, the empty tomb and the resurrection of our Lord Jesus Christ is our hope. Kapatid, pag naiintindihan mo ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kapatid, hindi ka na mawawalan ng pag-asa. Never na manlulumo ka sa mundong ito. Ano man ang iyong kinakaharap, sapagkat ang pagkaunawa ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng lubusan at hindi na maaampat na pag-asa sa ating buhay. Nasaan ka man ngayon, ano man ang sirkumstansya mo sa mundong ito.
At matutunghayan natin yan, mga kapatid. If Jesus Christ was not resurrected, then our faith is in vain. Kahit na namatay siya sa krus ng Kalbaryo at sinabi niya, Tetelestai, it is finished. Kahit na napakalakas ng pagkasigaw ng Panginoon, natapos na. Pero hindi siya muling nabuhay. Ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Kakaintindihan tayo, mga kapatid? Walang kabuluhan ang ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi magiging totoo ang kanyang sinabi na ako ang magbibigay ng buhay na ito at ako din ang kukuha pabalik nito. Kusa akong ibinibigay ang buhay na ito at kusa ako rin kinukuha. Ibig sabihin, kung hindi siya muling nabuhay, wala talaga siyang kontrol sa kamatayan at sa buhay. Kung hindi siya muling nabuhay, he is not what he claimed he is. Kung hindi siya muling nabuhay, hindi siya yung sinasabi niyang siya nga. Ibig sabihin, niloloko lang tayo ng ating Panginoon sa Kristo. But He is alive! He has been resurrected. At pinapatunayan yon ng bakanteng libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung linggo na yon, nung araw na yon, at pinatunayan niya na siya nga ang sinasabi niyang siya na dapat nating pagkatiwalaan, na dapat nating sampalatayanan. John chapter 11, verses 11 to 15, 21 to 27, 38 to 44, magsasabi sa atin, mga kapatid, na ang pangako ng Panginoon kung sino siya ay talagang maaasahan at masasampalatayanan. Let us read. The empty tomb and the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ is our hope, ang natatangi nating pag-asa. Let us read. After he had said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead. And for your sake, I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. And then, in-skip natin yung iba para puntahan natin yung pinupuntuhan ng mensahe. Umalis na sila Jesus Christ, pumunta na doon sa lugar nila Lazarus ng tatlong magkakapatid na kaibigan ng Panginoon. Lazarus, Martha, and Mary. Ang una niyang nakatagpo ay si Martha. Kilala niyo si Martha? Kilala niyo si Martha? Marami tayong mga preaching about Martha. Etong sinabi ni Martha kay Jesus Christ, sapagkat siya yung unang na-encounter ni Jesus Christ on the way to Lazarus. Lord, Martha said to Jesus,
If you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Tingnan natin na mga kapatid, iba yung sinasabi ng bibig, iba yung pinaniniwalaan ng isip, at kung anong nasa puso. Ano ang mababasa, ano ang makikita natin sa sinasabi ng bibig ni Martha? It is as if she had faith in Jesus. Okay? It is as if. Kasi yun ang sinasabi ng kanyang bibig. Ang sabi ng kanyang bibig, if you had been here, Lord, my brother would not have died. But I know. Sabi niya, I know. Titignan natin kung talagang alam niya. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Alam ko, Lord, na kung anong sabihin mo sa Diyos, ibibigay niya. Yun ang sinasabi ng bibig niya. Pero titignan natin kung consistent ito sa kanyang pananampalataya. Listen very carefully. Kasi baka nandun tayo sa ganung kalagayan. Sinasabi ng ating bibig, but it is not consistent with our faith. Yun ba talaga ang ginagawa natin? Jesus said to her, your brother will rise again. Muling mabubuhay ang kapatid mo. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this, Martha? Do you believe this? Yes, Lord. Again, may sinabi ang bibig ni Martha. Yes, Lord. I believe, sabi niya. Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Jesus, once more deeply moved, nag-skip ulit tayo. This time, ang sitwasyon, si Mary naman ang encounter ni Jesus Christ. Okay? Yung kapatid ni Martha at ni Lazarus na si Mary, the one who poured out perfume in Jesus' feet and washed it or dried it by her hair. Okay? Si Mary ang kausap dito ni Jesus Christ. At dito, makikita natin kung mababasa natin kabuuan, umiyak si Jesus Christ. Nung makita niya yung sorrow, yung pagkalungkot ni Mary. And then ito yung mga sumunod na pangyayari. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Verse 39. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, eto na, ipoprove na kung ang pananampalataya ni Martha ay totoo nga. But Lord, said Martha, kausap lang nila kanina. At sinabi niya, nung sinabi ni Jesus Christ, Lazarus, your brother, will live. He will rise again. At sinabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though they died, will live. And he who believes in me will never die. Kasasabi lang ni Jesus Christ yon. At sinabi ni Martha, I believe, Lord. And then ito na. Ang realidad na magpapakita kung tunay ba ang ating pananampalataya o hindi.
how far can you go believing? Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. And he said, "Take away the stone. Alisin nyo ang bato na humaharap," he said. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days." Patay na siya at nandiyan na siya. 4 na araw na. Mabaho na yan, Lord. Bakit natin tatanggalin yan? Mabaho na yan, Lord. At dito, bibigkasin ng Panginoong Kristo ang sampal ng katotohanan sa ating lahat. Hindi lang kay Martha, sa ating lahat. Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God?" Hindi ba sinabi ko na sa'yo na kung maniniwala ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Bakit di mo nakikita? Bakit? Sapagkat hindi ka naniniwala. Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, he prayed, "Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you have sent me." Well, matagal na nilang kasama si Jesus Christ, lalo na mga disipulo. Alam natin na 3 years ang encounter ng mga disciple kay Jesus Christ. Matagal na nilang nakikita si Jesus Christ. Unang milagro, kasalan sa Cana. Jesus Christ turned water into wine. Na-amaze sila. Nakita na nila si Jesus Christ na pinalakad ang isang lumpo. Nakita na nila si Jesus Christ na pinadilat at binigyan ng liwanag ang isang bulag sa loob ng isang bulag na tao sa loob ng 38 years. Marami na silang nakitang milagro. And still, hindi buo ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo. But this one will shake the very foundation of Jewish religion. This miracle. May kontrol ang Diyos sa mga bagay na buhay pa. How about sa mga bagay na patay na? May kontrol pa ba siya? I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you have sent me. Although, mga kapatid, pag tinignan natin, kung meron pang mga taong binuhay ang Panginoon nung kapanahunan niya, meron pa rin tayong mababasa. Before Lazarus, meron tayong mababasa sa Luke, na binuhay niya ang anak na lalaki ng isang balong at anak na babae ni Jairus. And this miracle may be the last.
ang huling pagbangon mula sa kamatayan ni Lazarus. Maybe the last. Sapagkat ilang araw na lang, dadakpin ng Panginoong Kristo at ipapako na siya sa krus. When he had said this, Jesus called in a loud voice para patunayan sa mga nandun at somehow, mga kapatid, mangusap sa atin ngayon. And Jesus said this. He went to the tomb, to the open tomb, and he cried out with a loud voice to declare the glory of God. And he said, Lazarus, come out! And the dead man came out. His hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Jesus set Lazarus free from death. Conclusion, number one, mga kapatid, the empty tomb and the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ is our hope. It means our hope is not in vain. Ang pag-asa mo, kapatid, kailanman ay hindi mawawala sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa iyo at siya ang may kontrol ng lahat ng sirkumstansya ng iyong buhay. Buhay man yan o kamatayan. Our hope is not in vain. He really is who He said He is. When He said, I am the resurrection and the life, the controller of death and life, the giver of life. He really is sovereign and in control over everything, including life and death. So, anong meaning nun sa atin, mga kapatid? If you hear those words, those truths, what it really means to you, kapatid? Anong kahulugan nun sa iyo? So put everything under the sovereign control of Christ, and you will never be put to shame. Hindi ka kailanman mapapahiya. Sapagkat inilagak mo ang iyong paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At kailanman hindi ka na lulubayan ng pag-asa sa iyong puso at isipan, anuman ang kinakaharap mo sa buhay na ito. God is really faithful. And He is really able. Able. Because He is sovereign and in full control of our lives.
Ano ang meron kang sirkumstansya ngayon, kapatid? Nabubulok ba ang pinansyal mo? Patay ba ang pinansyal mo? Sagad ka ba sa utang? Anong sirkumstansya mo ngayon? Negative ka ba? Paubos ba ang finances mo? Nakikita mo ba yung sarili na walang kakayanan to sustain what is happening in your life now? Anong meaning sa'yo ng katotohanan naririnig mo? Anong meaning sa'yo? Pipiliin mo bang magtago sa isang tabi? I-ignore ang kayang gawin ng Panginoon? Tignan ng iyong sarili na ikaw ang may magagawa? At isang tabi kung anong mga pinapangako ng Panginoon sa iyo, na sukat magpalugami sa iyong kamalayan upang hindi patuloy na maging masigla sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, yun na ang choice mo. Kagaya ni Marta, na kunwari sinasabi na naniniwala, pero ibang pinapakita at ginagawa. Anong sitwasyon mo, kapatid? Ano ang tingin mo sa ating Diyos? Gaano kalalim ang paniniwala at pagtitiwala mo sa Kanya? Kung kayang buhayin ng Panginoon ang isang nabubulok na laman, how much more is your life? Ano man ang kinakaharap niyan? Hindi mo ba ito kayang pagkatiwala sa Diyos at piliin maghintay sa Kanya ng punong-puno ng pag-asa? Hindi mo ba kayang gawin yun? Bakit parang sinasabi mo sa Panginoon, diyan ka lang muna, Lord. May problema pa ako. Saka na lang, pag na-solve ko ng problema ko, sino may sabi sa'yo na ikaw ang nagsosolve ng problema mo? Sinong may sabi sa'yo? Maging yung kasalanan mo, hindi ikaw ang nag-solve. Maging yung utang mo sa Diyos, hindi ikaw ang nag-solve. Sino ang nag-solve? Ang Panginoong Jesucristo. Ang Kanyang kamatayan. Anong gagawin ko, Pastor? Sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die. Ang ibig sabihin, kapatid, sinasabi ng Panginoon, I am the controller of everything. Ako ang may akda, akong author, at ako magtatrabaho, at akong tatapos ng lahat. Ano ang meron ka na hindi ko kayang ayusin? Kung kaya kong ayusin ang complexities ng sang-universo na hindi sila nagkakabangga-bangga, napakakomplikadong sistema, how much more is your life? Hayaan mong palayain ka, kapatid, ng mga katotohanan na naririnig mo. Huwag mo itong isang tabi. Huwag mo itong i-ignore. Pagtiwalaan mo. Paniwalaan mo. Sampalatayanan mo. At kailanman hindi ka mabibigo. At yun ang pinakita ng Panginoon sa binasa natin. The death and the resurrection of Jesus Christ tells us that He really is what He told us He is. Siya nga ang sinasabi niya kung sino siya.
Ang Diyos na mapagkakatiwalaan, ang Diyos na nangako, at ang Diyos na tutupad ng lahat ng kanyang pinangako. Siya ang ating pag-asa. The death and the resurrection of our Lord Jesus Christ is our hope. Point number 2. The death, the resurrection of our Lord Jesus Christ, the empty tomb, is our joy. Ito ang ating kaligayahan, kapatid. Ano man ang sirkumstansya mo sa buhay, huwag kang bababa ng mukha mo na parang wala nang mangyayari. No! Ang pagkaunawa ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng isang dalisay at hindi maarok na kaligayahan na kahit na pinagpapapatay ang mga apostol, kahit na pinaghahanting sila, kahit na ipasok sila sa apoy, kahit na hatiin sila ng lagari sa gitna, kahit na nang gawin sa kanila, pagbabatuhin man sila, nakataas ang kanilang noo, ang kanilang mukha patungo sa langit, at sila'y maligaya, nakangiti, sapagkat naiintindihan nila kung anong ibig sabihin ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. The implication of that in our lives. The death and the resurrection of our Lord Jesus Christ is our joy. Because if Jesus Christ is not risen from the dead, then there is no reason for us to rejoice. Bakit tayo magsasaya? Ay hindi naman nabuhay ang Panginoon sa kanyang kamatayan, kagaya ng pinangako niya na mabubuhay siya sa ikatlong araw. Ay hindi siya nabuhay. Wala tayong basihan sa pagre-rejoice. Bakit tayo magsasaya? Ay hindi naman natupad ang pangako ng ating Diyos. But He is alive! Nabuhay siya. Nabuhay siya, mga kapatid. And knowing that truth gives us a very big reason to rejoice. Ano man ang circumstansya, kahit pinapatay ka man, kahit nakakulong ka, kahit nakatali ang iyong mga kamay, kagaya ng Apostol Pablo, na babasahin natin sa Philippians chapter 3, verse 7 to 11, and chapter 4, and in chapter 4, verses 4 to 9. Let us read. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ. Nung sinasabi ni Apostol Pablo ito, mga kapatid, siya ay nakatali, kamay at paa, nakakulong, pinaghahagupit, at nakatakda na ang kanyang kamatayan. Nakatakda na. Nawala sa kanyang lahat. Dati siya isang Pariseo, maraming pera, may talino, pinagpipitagan sa Sanhedrin, lahat ng pwedeng sumalubong sa kanya dahil siya ay isang Pariseo, gumagalang sa kanya, nagnanad. Good morning po. Sikat siya, but the Apostle Paul consider all those things rubbish, basura. I consider everything a loss compared to the surpassing
greatness of knowing Jesus Christ. Ang kanyang pagkaunawa kung sino ang Panginoong Jesucristo, ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ang nagbigay sa kanya ng matimias na kaligayahan na ipagpalit ang anuman na inaakala natin ngayon na maganda sa ating buhay. Kapalit ng kanyang pakikipagrelasyon at pananampalataya sa Panginoon. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. Mga kapatid, yung malalim na pagkaunawa ng mabuting balita ng gospel, ng kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, ang nagbibigay sa atin ng matinding kumpiyansa at kaligayahan na harapin gano'n man kahirap ang sirkumstansyang dinaranas natin sa ating buhay. And that's why the Apostle Paul said, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and to somehow to attain to the resurrection from the dead. And because of this knowledge and wisdom coming from the truth about who Jesus is, His death and His resurrection, Apostle Paul said this in Philippians chapter 4, verses 4 to 9, rejoice in the Lord always. Kapatid, ang command sa atin, listen very carefully, ang command sa atin, because we say that we are Christian. Dahil sinasabi natin, Kristiyano tayo kilala natin ang Panginoon, naiintindihan natin ang ginawa niya, alam natin yung grasya, alam natin yung salvation na meron tayo. Listen very carefully. Dahil sinasabi natin yun, this is the command. Rejoice in the Lord always. Ano ibig sabihin ng always, mga kapatid? Sa lahat ng pagkakataon. Ano kung may problema ka, Sister Tina? Magre-rejoice ka pa ba? Iyon ang utos. Paano kung mayroon ka mga pagdududa? Magre-rejoice ka pa ba? Iyon ang utos. Rejoice in the Lord always. Do not shy away. Hindi utos yun. Sinong bumubulong sa'yo pag sinabi, nako, huwag kang mag-church. Huwag, may problema ka, may dapat kang kaharapin. Ayusin mo muna ang problema mo bago ka mag-church. Sinong nagbubulong noon, mga kapatid? Bakit kanino mo matatagpuan ang solusyon sa problema mo? Sa'yo ba? Sa lakad mo ba? Saan mo matatagpuan ang solusyon sa problema mo? Sa Panginoon! At maging masaya ka sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat yun ang utos. Rejoice in the Lord always. Bakit? Kasi pinalaya ka. At walang pwedeng humadlang sa Diyos para ibigay sa iyo ang buhay na ganap at kasiyasiya. At yun ang kinakanta natin. Hindi na tayo naaalipin ng kalungkutan. Hindi na tayo naaalipin ng anumang negatibong mga kaisipan. Hindi na tayo slave.
It was for freedom that Christ has set us free, no longer to be subject to any yoke of slavery. Anong resulta ng katotohanan na yun? That's why we are rejoicing in what? In God's victory. Anong dulot nun sa atin? Our hearts responding to that love. And we are celebrating the victory of our Lord Jesus Christ. Rejoice in the Lord always. At inulit yung utos na yun. I will say it again. Rejoice! Walang dahilan para malungkot ka, kapatid. Wala. Walang dahilan. Nung binabato si Stephen, pinagbibintangan siya ng kung ano-ano ng mga mismong mga religious leaders o religious people. Pinagbabato si Stephen at pinagbibintangan siyang kulto siya, nagpapalaganap siya ng kulto, binato siya, sinasaktan siya. Anong nakikita natin kay Stephen? He was rejoicing in the midst of suffering. Kapatid, nakakahiya sa mga nauna sa atin na nilalagari sila. Pinapako silang pabaliktad. Si Peter, pinakong pabaliktad. Ang mga disipulo, pinagpapako, nilagari, pinugutan ng ulo. Isa lang yung namatay sa katandaan. Sino yung isang namatay sa katandaan na yun? Sino lang? John the Beloved. Siya lang ang namatay sa katandaan. Ang lahat ng mga apostol, mga kapatid, hindi nakatikim ng pera, na maraming pera sa bulsa, sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila nakatikim ng parang malaya silang lumakad, at pagpipitagan sila ng mga tao sa labas. Wala silang natikmang gano'n. Hinahunting sila. At pag nahuli sila, papatayin sila. At ang kamatayan nila ay masakit. Imagine that. Lalagariin ka unti-unti mula dito, paakyat sa ulo. Nakakahiya sa kanila, mga kapatid. Kung ang ating dahilan ng pagtalikod sa Panginoon ay walang pera, may problema, hindi maintindihan ng nangyayari. Gumising ka, kapatid. Gumising ka. Huwag mo ipahiya ang iyong Panginoon na mapagtagumpay. Huwag mong sayangin taglay mong kapangyarihan. Huwag mong mamalitin Diyos mong mapagtagumpay. Ano dapat ang maging kaisipan natin, mga kapatid? Ano dapat ang nakikita sa atin? Ano dapat ang nababanag ng sanlibutan sa atin para maakit natin sila papunta kay Kristo? Papakita ba natin sa kanila na kapareho din nila tayo na nagdududa, na walang pananampalataya? Ano ang utos sa atin? Let your gentleness be evident to all, for the Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Ano man ang sitwasyon, mga kapatid? Hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya bingi. Maririnig ka niya kung lalapit ka sa Kanya na may kumpiyansa. Yun ang sinabi niya. Yun ang pangako.
Let us approach the throne of grace with confidence, so we could find mercy and grace in our times of need. May kumpiyansa, Abba, Father. Itong kalagayan ko ngayon, Ama, wala akong kaya. Wala akong kaawa-awang kalagayan ko, Lord. But Lord, I am entrusting everything to you, who is sovereign and in full control of everything. Lord, sa'yo lang ako magtitiwala. Sa'yo lang ako aasa. Sa'yo ko lang ibibigay ang lahat ng aking alalahanin, sapagkat ikaw lang ang tapat. Ikaw lang ang nangangako na hindi tatalikuran ang mga pangako. Ikaw lang. Kaya magsasaya ako sa piling mo. Dahil naniniwala ako ang magiging resulta ng lahat ng ito ay para sa aking ikabubuti. Yun ang papaghariin sa isipan. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. So finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Yun ang papaghariin mo dito, kapatid. Huwag mong hayaang bumulong ng bumulong sa iyo si Satan. Kapatid, huwag mong ayain ka ni Satan. Dito tayo sa kalungkutan. Dito tayo sa pagkalugami. Dito tayo sa isang araw. Kapahamakan. No. Namatay ang Panginoong Jesucristo para palayain ka sa kuko ng kaaway, kapatid. Know the truth. And the truth will set you free. Alamin mo ang katotohanan. Huwag kang pumayag na maaakay ka ng dyablo sa pagdududa at sa kawalan ng pag-asa. No. Whatever you have learned, Apostle Paul said, whatever you have learned and or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So in conclusion, and also in application, the empty tomb and the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ is our joy. Kapatid, buhay ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya namamatay every year ng Friday, ng mahal na araw, at hindi siya muling nabubuhay every Sunday ng mahal na araw. No. He died 2,000 years ago, and after 3 days, He was resurrected. Ang ibig sabihin, mga kapatid, from then on, mula nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo at mabuhay sa ikatlong araw, kapatid, ang ibig sabihin nun, pag-asa at kaligayahan na hindi matatapos sa ating buhay. So do you have that hope and joy? Do you have that hope and joy now, my dear brethren? Meron ka ba noon? Kung wala, pray earnestly.
to understand the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. So that, like the Apostle Paul, you may declare with boldness, with confidence, that you are ready to lose all things for the sake of Christ. Mga kapatid, si Apostol Pablo, diniklara niya, kahit wala ng lahat ng yan, makuha ko lang si Kristo. Anong dinideclare mo sa ating mga actuations? Dinideclare mo ba the same thing kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo? Kahit wala ng lahat ng yan, basta ako kay Kristo. Or, you are declaring otherwise. Ang dinideclare mo, kahit wala si Kristo, basta meron ako nito. Anong dinideclare ng buhay mo? Iniiwan mo bang lahat para kay Kristo? O iiwanan mo si Kristo para sa mga gusto mo? Naiintindihan mo ba, kapatid, ang kahulugan ng kamatayan at ng muling pagkabuhay ng Panginoon? The Lord is telling us today, mga kapatid, pag nilinaw niya sa atin ang ibig sabihin ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, magre-resulta ito ng matinyas na pag-asa at hindi matatapos na kaligayahan sa ating buhay. Pasalamatan natin ang papurihan ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming dakila, lubos po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat. Panginoon, wala ka pong itinatago sa amin. Pinapaliwanag mo ang lahat ng bagay na sukat at magbibigay sa amin ng pag-asa at kaligayahan. Upang tumindig kaming matatag sa pananampalatayang ikaw rin ang nagdulot sa amin. Ama, salamat po sa iyong kamatayan at sa muli mong pagkabuhay na nagpapatunay na ang mga sinabi mo ay makatotohanan. Na nagpapatunay na hindi nawawala ng kabuluhan ang aming pag-asa. Na nagpapatunay na may basihan ang aming kagalakan. Ama, salamat po. Ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church sa Purion. Nais magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Tinataas namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, and amen.